All the time. And all the time? God is good. Amen. Totoo nga bang galing sa puso ninyo that you believe that God is good? Amen. Therefore, expect the manifestation of God's goodness. Kapag dinideclare natin kung sino ang Diyos sa buhay natin, magmamanifest sa buhay natin yan. Makikita natin kung paano kikilos ang Diyos sa ating mga. Okay? So, wow, God is so amazing. You know, we have been praying for maybe a year and more that God will pour out spirits, souls to His church. And now, tingnan nyo kung masikip na yung ating panambahan. We started few, no? We started maybe around 15, and then nabawasan pa yon, no? But then, we did not waver in our faith because it is not our capability, it is not our knowledge and our wisdom, but it is the power of God. Ang sabi nga po ng word, not by might, not by power, but by the power of God. Hallelujah. And it is the Lord, it is the Holy Spirit who have convicted every one of you to come here because God has something great for you today. Are you ready to receive the blessing of God? Amen. The blessing of the Lord is always new every morning. So expect for it. But today, God has a mighty thing for you because God wants you to be set free from many things. Amen? Because God wants you to experience His abundance, blessing of grace, love, and mercy. Amen? Amen. I will speak in Taglish, okay? Or else I will have a nosebleed. Okay, let's begin. Okay, this is our text. Let me read it. Please put your eyes on the scripture text. No? And can I request po to refrain from chatting because napakarami natin. Konting bulong lang po yan, malakas na. Tama po ba? And we don't want to be a source ng disturbance ng kapatid natin na gustong makinig. Okay, so let us read. Ang sabi po sa ating text, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. For though we walk in flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imagination, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. May the Lord add conviction upon hearing His word. Hallelujah. Let us begin. Mamaya ko po ipapaliwanag. You will understand later why the Lord has given us this passage. And we will understand, of course, later on. Pakipindot po yan. Ay, sige po, try po. Yan. Mind. Remember po, ano po yung topic ni Pastor Bernard last Friday? Mind, silent killer. So, ito po kaming mag-asawa. Mag-asawa po kasi kami, ano? Kung ano po yung inumpisahan niyang message, susundan ko. Kung ako naman po inauna sa kanya, susundan niya. Para may continuity po at magkaroon ng mas stress, mas maging matatag yung word na naririnig ko. So, let me continue. Why mind? Why mind is so important, no? Because your mind is your core and the center of who you are. Kung yun daw kung sino ka, determines kung anong klaseng utak meron ka. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya yung tao, pagkabaliw, ibig sabihin, hindi tama means ang kanyang isip, ang kanyang brain, hindi tama. Tama po ba? So, yung mind po natin is the center of who you are. It will define who you are. Because the mind is the seat of your identity. What you believe about yourself and of anything else. No? Yung faith mo, yung belief mo, ito yung seat niya. Ito yung identity niya. Okay? Ito yun din po, the mind is also the driver of our choices. The mind is the decision maker.
I don't believe it is the heart. No? Wala po ito. No, it is the mind that decides. Okay, makikita po natin bakit sabi niya, sabi kasi ng puso ko eh, di ba? No, we will see later why. Okay, so the mind po is the root of our strength and our weaknesses. Sabi nga po, kapag pagpasensyahan mo na siya, yun lang ang naabot ng kanyang kaisipan. Ikaw na matalino, nakakaunawa, pagpasensyahan mo siya. Because the mind is the seat of our strength and weaknesses. Amen? Okay. So ngayon, in medicine and in science, also prove that yung brain is the core ng isang tao. Why it is the core? When you are young, they are checking the size of your brain. No? If it's smaller than the normal, may problema ka. So you might grow with retarded mind or abnormalities. No? Palagi pong chine-check yung mind natin. At nagkaroon ng accident, ang unang itatanong sa'yo, the first question the doctor will ask, nabagok ka ba? No? Because pagka nagkaroon ng damage sa isip, nagkakaroon ng comatose. And when you are in coma, wala na. You will not function anymore. Amen? At yung iba po, nagkakaroon ng heart attack, yung stroke, no? Part of their body, wala na, hindi na makagalaw. Because nagkaroon ng effect dun sa brain. So, napaka-importante ng brain natin. At yung ibang nagkakaroon ng tinatanong ka ba, meron ka bang diabetes, meron ka bang high blood pressure, meron ka bang iba-ibang mga sakit, no? Tinatanong nila yan. Bakit? Because it can affect your brain. Okay? At yung mga iba, pagka nag-overdose, no? Either sa medicine or sa mga alak, nagkakaroon ng epekto sa brain. Amen? So, it is very vital that we know kung gaano ka-importante yung brain ng isang tao at the same time, iba po yung brain sa mind, ha? The way it thinks. Okay? Ngayon, bakit po kailangan natin ngayon na pakaingatan, no? Why we should be very careful with our brain or our mind. Mind po pinag-uusapan natin. Because, ang sabi po sa Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. So whatever in your thought, you will become like that. I already testified it. One of my cousin, they are, I can say, fortunate. Mayaman sila. No? May mga businesses sila, mayaman sila, matalino siya. So happen, lagi siyang high sa drug. So one day, he thought that he is Superman. Tumalon po siya sa building. Ang nangyari, napilay siya, hanggang ngayon, wala na, hindi na nag-function yung toga. Because what he thinks in himself, so is he. So inisip niya si Superman siya, tumalon siya. At yung iba inisip nila mga, let's say, pusak sila. O diba ang acto nila? Diba? Kaya wag niyo pong gugustuhin na kayo maging Batman or maging Catwoman. No, because being human, that is the highest form. Huwag kayong maging Nephilim. Half breed, no? Half pusa, half cat, and half human. Because your action, whatever your mind is, whatever you think in your heart, you will become. Let's say yung mga bata, pag bata pa lang, tinitrain na natin po sila, hindi ba? We are training children how to become a good person. Amen? Wala namang pong magulang na tinitrain yung anak niya na maging masamang bata. Tama po ba? Everyone trains their children to be good. Even yung kanilang mga kilos, yung kanilang pananalita, we are training the children to become a better person. Because kung ano yung itinanim natin sa isipan nila, that will be their identity. Okay? Pinalaki kang tawag dito, generous. No? Yun ang palaging naririnig mo sa parents mo. Huwag kang maging madamot. No? Malagi i-bless mo yung mga tao para ma-bless ka din. So makikita mo, dahil yun ang natanim, because that what you think you are, you become the way it is. So, when you think you are generous, you become generous. If you are stingy, of course, yun din ang magiging action natin. Amen po. Okay? Bakit?
Okay. So, bakit po kaya gano'n, no? But of course, as we grow old, marami na pong mga external na thoughts na pumapasok sa atin. Pag nag-aral na, when you go to school, another thoughts will come to you, friends, no? Ibang mga ideology na pumapasok sa iyo. Different kinds of thoughts are coming now sa isipan natin. And that shapes us. Shape na po tayo kung sinong magiging tayo. Okay? So, kung anong inisip mo sa puso mo at isinapuso mo yon, that who you are. Eh, ganito na talaga ako. Eh, ganun ka na talaga. No? Ganito ako pinalaki, ganun ka na talaga. Pero pag inisip mo, mayroon akong pag-asa. I can be a better person. Then you will become a better person. Because mind is powerful. Ito po, yung, alam niyo po yung nagkaroon ng experiment, di ba? Yung nagbigay ng gamot. No? Lahat sila, 10 katao, binigyan ng gamot. Pero yung nasa gamot, hari na lang, hindi talagang gamot. But because of their, yung mind nila na set that they're going to be healed by taking that medicine, and everyone got healed. It is not because of the medicine, because of their mind. So, mind is so powerful. Amen. Okay, tuloy po tayo. Hindi yun ang title natin. Ang title natin, Mind is the Stronghold. Bakit po stronghold? Kasi ito yung pinaka-center mo. Ito yung pinaka-core mo. Yan yung nagdi-dictate nga po ng lahat ng bagay. So, yan ang stronghold mo. Kaya kailangan ingatan mo yung stronghold mo. Okay. Ano po ba ang ibig sabihin ng stronghold? Okay. Ang stronghold po ay fortified place of protection against attack. Let's say, sa mga gera, meron meron po tinatawag na, let's say sa Pilipinas, diba? Ang pinaka-fortress po ng Pilipinas, Malacanang. No? Ang US ay yung White House. No? Yun yung pinaka-iingatan nila. Bakit? Nandun yung pinaka-puno, yung pinaka-mastermind. Amen? So, meron pa pong ibang word para sa stronghold. Ito po yung fortress. Alam niyo po dun sa old times, yung pong pinamataas na tore. Yun po yung fortress. Pag yun napasok na ng mga kalaban, o ibabagsak na, talo ka na. Kaya po yung tinatawag na fortress, tinatawag na tower, refuge, pag refuge, safe place, no? Yun yung pinaka-safe place. Bunker, yan nga po yung ginagamit natin ngayon. Sa mga war, may mga bunker sila, no? At syempre, yan ang pinaka-center, no? Center, commanding center. Okay? So tayo din, yung mind natin, ito yung center natin, no? Kasi sabi ko nga po kanina. Okay. So, ngayon, kapag yung stronghold mo, okay? Yung fortress mo, yung tower, yung refuge mo, yung bunker mo, yung center mo, na-compromise, sigurado, yung defeat at yung fall, inevitable. No? Kapag napasok na yan, na-infiltrate na yan, sigurado yan, may talo. Okay? Let me give you a good example from the Bible. Ito pong storya ng mga Israel. The Israel is our pattern, amen po, because they are the chosen country or nation. Okay. During the time, meron pong isang hari, ang pangalan niya, King Ahab. Kilala niyo po si King Ahab? Yes. Okay. Hindi siya masyadong sikat. Si Jezebel, kilala niyo? Amen. Kilala niyo si Jezebel, ano? Nakikita niyo po ba yung Starbucks? Oh, si Jezebel yun. Okay. Kung kilala niyo po ba siya, kung kilala niyo siya, si King Ahab is the king of Israel. So happen, itong si King Ahab, merong isang hari ng Sidon, ang pangalan niya, King Etbaal. Okay? Si King Etbaal, ngayon, nakipag-peace treaty siya sa Israel para hindi na daw sila maggera. Pero si King Etbaal, napaka-tusok nito. Okay?
King Etbaal, actually, he is a priest of Astarte. Okay? Siya po ay priest ng Astarte. Okay? At pagkatapos, inassassinate niya yung king ng Tyre. O imagine, he is the priest of Astarte. Pagan po sila, pagano. Okay? Hindi naniniwala sa tunay na Diyos. So, what happened? This priest, Etbaal, inassassinate niya yung king ng Sidon. At pagkatapos, kinuha niya yung posisyon. Ang tawag sa kanya, opportunista. Okay? Kinuha niya. Ngayon, dahil siya po ay idol worshipper ni Astarte at ni Baal. You know who's Baal? Okay. Ito po si Satanas sa ibang mga term. Okay. Siya ay worshipper ng gano'n. Ngayon, papasukin niya yung Israel. Kasi masyado siyang devoted sa kanyang religion na kay Baal at kay Astarte. So for him na mapasok yung Israel, napakalakas ng Israel, at because they are powerful, not because of the number of people, not because of their knowledge in warfare, but because of the God they serve, because of Yahweh. And of course, Etbaal already knew it. If these people will waver in their faith, in their Yahweh, babagsak sila. Okay? Because kaya po sila nananalo, bakit matatag ang Israel? Dahil meron silang Yahweh. Meron silang pananampalataya. Now, paano mo ibabagsak ang isang bansa na ang nagpuprotekta yung kanilang Diyos? Okay? Isa lang ang naisip ni Etbaal, kailangan hindi sila masira ang kanilang faith. Amen. So anong ginawa ni Etbaal? Nakipagkasundo siya kay Ahab para ipakasal yung kanyang anak na si Jezebel. Okay. Siyempre maganda itong si Jezebel, sexy, matalino, kasi Phoenician sila eh. Might be Egyptian, galing malapit sila sa bansang Egyptian. Phoenician sila, maganda, hindi ko ma-describe pero sobrang ganda, no? Ni Jezebel, at talagang matalino siya. So, anong nangyari? Pinasok siya dun sa Israel, naging asawa siya ng hari. Saan ang infiltration agad? Unang-una? Sa pinaka-tower. Dun sa pinaka-fortress. Sa hari, diretso ang pasok. Parang sa mga bansa, mga gera, ang gagawin magpapadala ng spy. Di ba? Kapag napasok na ng spy yung lugar mo, ay magkakaroon ng compromise na yung mga war strategy nyo. Kung paano nyo gagawin. Kaya kayo natatalo kasi meron palang spy. Sabi may dagang nakapasok kasi merong spy. So ito po, ang ipinasok si Jezebel. At nung nakapasok si Jezebel, nag-umpisa si Jezebel, sumutsot ng sumutsot sa King Ahab kasi sobrang ganda eh, di ba? So ngayon, nahumaling siya sa kagandahan at talino ni Jezebel, ayun na po, naipasok na yung witchcrafting. No? Isa siyang mangkukulam. Siya po ay isang taga-worship ng mga Diyos-Diyosan. Ipinasok niya unti-unti yung kanyang ideology. Araw-araw ba naman sutsutan mo ng sutsutan? Okay. Yung isipan ngayon ng hari ng Israel na bago. Nagpatayo siya ngayon ng mga ribulto ni Astarte at ni Baal. From then, bumagsak ang bansang Israel. So napaka-importante pong pakaingatan natin yung ating tower, no? Yung ating center. Amen? Ngayon, sa panahon natin, nakita niyo po yung compromise. Isang babae lang ang pumasok. Hindi nga buong hindi buong army. Isang babae lang. So same po sa atin ngayon, no? Since ngayon, hindi naman tayo is individual, paano natin ito i-apply ngayon sa bawat buhay natin, no? Because, sabi ko nga po kanina, a stronghold is a fortified place of protection against attack. Kailangan iingatan mo yan. Kailangan matatag siya para kahit na may attack ka, hindi mo maiwasan ng attack eh. Pero kailangan matatag siya para hindi ka bumagsak. So, sa panahon po natin, ano po yung fortress?
Hindi, kunwari, individually. No? I-apply po natin to individually. Wala ka namang, eto tayo siguro masasabi natin fortress tayo ngayon, no? JTGIA. Pero pag wala ka sa loob ng JTGIA, mag-isa ka, anong fortress mo? At yun nga po yung sinasabi natin, as an individual, yung mind natin ang siyang nagre-represent as our stronghold. No? At katulad po ni Etbaal, si Etbaal, he is a representation of Satan. Ang gusto ni Satan, bumagsak yung mga tao ng Diyos, mga pinili ng Diyos. Ngayon, ikaw ay pinili ng Diyos, amen? Amen. Ayaw ni Satan yun. Gusto niya, ibagsak ka niya. Sa paanong paraan ka niya ibabagsak? Sa pamamagitan ng iyong isipan. Hindi ka po pwedeng patayin ni Satan. Ito yung katotohanan. Hindi ka niya pwedeng patayin kasi grabe na nga yung kanyang parusang tatanggapin sa Panginoon, the more pa. Kasi hindi po talaga ka pwedeng pakialaman ni Satan. Ngayon, anong gagawin ni Satan? Self-inflict. Ikaw mismo ang gagawa ng mga bagay na yun. Legal siya. Kasi po, kahit si Satan, dumadaan ng legalism yan. No? Kasi po dun siya sa court ng Panginoon, alam niya yung mga legal terminologies. Alam niya po yan, matalino siya. So hindi ka niya pwedeng saktan. Ang gagawin niya, dito siya sa isipan mo upang ikaw mismo ang gumawa ng mga bagay na gusto niya gawin. Paano niya gagawin yon? Okay? The enemy tries to infiltrate your stronghold so he can build his own fortress. So kanina po ang sabi ko sa inyo, diba? Matatag yung Israel. No? Pero ang ginawa, nung ipinasok si Jezebel, nagtayo ng panibagong fortress, si Jezebel. Kaya bumagsak. So, si Satan ngayon, papasok sa stronghold mo, sa isipan mo, at magbibuild siya ng sarili niyang fortress, ng stronghold. No? Doon po siya. At pagkatapos, ito yung magdo-dominate ngayon, no? And eventually breaks it. Ido-dominate ka niya. Kung ano yung naitanim niya sa isipan mo, yun ang gagawin mo, at darating ang panahon, makikita mo, ang buhay mo wasak na. Masasabi mo wala ng kwentang buhay mo. Amen? Ito po yung plano niya. Ibagsak tayo. Huwag po sanang dumating sa panahon na sasabihin mo, bakit naman ganito laging ginagawa ng Lord? Kung ano man yung nararanasan mong paghihirap, it is not coming from God. It is always coming from Satan. No? Na in-entertain mo at nagkaroon ng manifestation sa buhay mo. Kaya ganyan ang buhay natin ngayon. Never po the Lord will inflict you with sickness. It's not true. Yung sinasabi, kaya ako nagkasakit para malaman ko ang Diyos ay nagpapayag. Hindi po totoo yun. Because whether you like it or not, magkasakit ka o hindi, He remains the great healer. He remains Jehovah Rapha. Amen? Ngayon sabihin mo, bakit naman di naman ako pinagpapala? Ang hirap naman ng buhay. No? Whether you like it or not, hindi magbabago the Lord, Jehovah Jireh. Siya po talaga ang nagpapala. Sinong nagpapahirap sa'yo? Sino nagdadala ng mga problema na yun sa'yo? It's either Satan or it's either yourself. Kasi mayroong consequences lahat po ng ginagawa natin. Amen? Amen. Okay, tuloy po tayo. Kaya nga, sabi kanina, kung Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. Thinks in his heart, nag-iisip pa siya sa puso niya. Ang ibig sabihin, mineditate niya talaga. No? Kumbaga, alam niyo po yung meditate, araw-araw, ito na yung iniisip niya. Kaya nagkaroon ng malaking hold sa kanyang buhay. Okay? Kaya po, kung sino ka daw magiging, kung sino yung ano yung laman ng isipan mo, ikaw yun. Yun yung magiging character mo. Yun ang magiging ugali mo. Yun ang magiging gawin mo. Kung sino ka sa isipan. Kasi ang sabi po sa Proverbs 4:23,
Nakataas kasi. Okay, tuloy tayo. Ang sabi dito, as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano daw po iniisip mo, pinakaisip-isip mo, araw-araw yun ang iniisip mo, magiging ikaw yan. Okay? Kaya napaka-importanting i-guard natin yung ating fortress. I-guard natin yung ating isipan. Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Eh, bakit sinabi heart? Sa Bible po, pag sinabing heart, the mind and the heart are one. Okay? Kasi po, yung heart po talaga is the subconscious mind. Kasi kung ano yung natatalim dyan, yun yung nagiging himbakan. Kaya palagi mariremember mo. At sa ibang pagkakataon, di po ba naituro ko na sa inyo scientifically, nakita kung ano yung hormones na meron sa brain, meron din po tayo sa heart. So magkakonekta sila. Okay, so ang sabi, above all else, guard your heart. Bakit daw po? For everything you do flows from it. Tama? Lahat po ng ginagawa natin galing dito. Ito nagdidikta. Tapos sa ibang version, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Okay? Kung ito po'y nagde-determine kung ano yung klaseng buhay ang tatahakin mo. Kung anong klaseng landas ang susundan mo. Left or right. Liko o tuwid. Lagi po ang mind ang magdidikta. Okay? So, bakit po kailangan natin ingatan ng ating mind? Okay? Yung fortress natin. Because it is the seat of our spiritual fortress or our stronghold. Yung mind po kasi natin, it serves as the gatekeeper. Okay? So, paano po magpapasok si Satan ng ikakasira natin, ng spy sa isip natin or ng daga sa isip natin? Ang mind po, gatekeeper. Sa paanong kaparaanan, yung mata natin. Okay? Kung ano yung palagi mo pinapanood, nai-input yan dun sa stronghold mo. Kung ano yung palagi mong napapakinggan, okay, papasok, ayan po lagi din ang matatalim sa puso, sa isipan natin. Amen?